Hallelujah. Sige po, tayo po'y dumako. Are you excited? Okay. Saan? Kanino? Okay, excited tayo kay Len? Okay, tapos na yan. I know you're excited for that, but let's go to the message of the Lord. Excited tayo dito. Ganda ng message kanina, ng songs, no? It's all about the Holy Spirit, and I can feel, I can see that the Holy Spirit is really moving sa buhay po natin. Alam niyo po, every Sunday, I would like to encourage you. I-culture natin yung sarili natin, yung spirito natin, no? Na every Sunday dapat hindi natin hahayaan na lalabas tayo sa sapanambahang ito na hindi natin nararanasan yung kilos ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Amen po ba? You know, pag naiintindihan ninyo at nag-sink in sa ating mga kaisipan, sa ating puso, that the Holy Spirit works in our life, yung trabaho ng banal na espiritu ay sobrang napakahalaga sa buhay natin. Hanggat hindi natin naiintindihan yan, hindi tayo lalago. Personally sa akin, ang understanding ko, kahit basa ka nga ng basa ng Bible, minsan hindi mo maiintindihan, parang wala lang. Tama ba? Naranasan nyo yon? Simba ka ng simba, every Sunday, simba ka ng simba, but without the words of the Holy Spirit, pag uwi mo, pagod ka pa rin. No kanyo? Problemado ka pa rin. Pero ang pagkakaiba ng basbas filled with the Holy Spirit, eto, kabaliktaran ng sinabi ko. Tama ba? Pag nagbabasa ka, kahit ang daming mga puro numbers, puro pangalan yung nababasa mo, yung pakiramdam mo iba. Kasi nangungusap ang banal na espiritu sa'yo. Tama ba? Na kahit na may pagsubok ka, may problema ka, depressed ka, stress ka, problemado ka, bago ka pumunta ng church, pagdating mo sa church, you allow the work of the Holy Spirit in your life, pag uwi mo sa bahay, iba. Magaan sa pakiramdam. Na para bang ang nasa isip mo, ang puso mo, para bang may peace of mind, may kapayapaan. Yun ang pagkakaiba. Kaya sinasabi ko lagi sa inyo, bawat isa i-culture natin yung sarili natin na pagtapak natin sa church na ito, wala tayong ibang intensyon. Of course, aside from the fellowship, yung pagkain natin, sa sarap ng pagkain, kaya tayo lumalaki. Amen po ba? Aside from that, i-aim natin, no, i-culture natin yung sarili natin na in church na ito is a place of my altar. Amen po ba? Saan yung altar natin? Alam niyo po, napakahalaga ng altar. In the Old Testament, pag sinabing altar, it's a sacred place. Where people, the priest, mga priest lang. Kasi bawal ang mga tao eh. If you want to talk to God, if you want to be forgiven, kailangan i-approach mo yung pari. May dala-dala ka and they will go to the place of offering, no? And they will pray for you. Kapag tumagilid ang usok, di tanggap. Okay? Pero pag umakyat ang usok, tanggap. Amen po ba? So napakahalaga ng lugar na yan. Aside from that, napakahalaga ng lugar na yan kasi that is a place where the Lord is going to meet the people during that time. Tama ba? Altar. Kaya nga pag nag-miracle si Lord, nagtatayo ng altar ang ating mga ninuno, ang ating mga forefathers during that time. Amen po ba? Napakahalaga ng altar. Kaya nga pag uwi natin sa church, pagdating natin dito sa church, no? Ilagay na natin sa isip natin, I will go to the church because I want to meet the Lord. Amen po ba? I will go to the altar where the presence of God is there. Nakuha niyo pa? Lugi po kayo, ang mahal ng pamasahe ngayon, ang mahal ng krudo. Kapag pagpunta niya dito, hindi kayo napalakas. Hindi kayo lumuhod sa altar. Pwede bang i-culture natin dito sa church na to? Na lahat ng pupunta dito sa church na to, you're going to meet Pastor Chris. Physically, magkikita-kita tayo, but the main purpose is that you're going to strengthen your altar in this place. Amen po ba? May dalawang klase ng altar. Yung altar na kung nasaan tayo ngayon, binibuild natin yung relationship natin with the Lord, at saka yung altar na kapag ikaw na lang at ang Diyos. Amen po ba?
How is your altar with the Lord? Lalong-lalo na kapag tayo na lang. Si Pastor Chris, hindi ko kayo kilala kung ano yung mga pinaggagawa natin everyday. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon kasi everyday may reminder siya. Every Sunday, nire-remind niya tayo. Amen po ba? Sabi mo sa tabi mo, you're here, dapat hindi masayang yung araw na ito. Mapalakas ang altar mo. Amen po ba? The place, kaya nga, a place we're going to meet the Lord. A place we're going to see Jesus. A place we're going to experience the power of the Holy Spirit in this place. Amen po ba? Naniniwala ba kayo sa banal na Espiritu? Kung hindi po kayo naniniwala, delikado yan. Amen po ba? Amen. Mamaya makikita natin yan. Okay? Dako tayo sa salita ng Panginoon. Bear with me. Medyo napakaganda ng message, no? In connection with the last Sunday. Ang topic po natin ngayon, andun pa rin, be filled. Sabi mo sa tabi mo, be filled. Be filled with the Holy Spirit. Ngayon, ang pag-aaral natin, ang title, very very direct to the point yung title ng ating sermon for today. Ang sabi diyan, do not grieve the Holy Spirit. Sabi nga natin, grieve. Anong Tagalog ba nito? Sino mga galing mag-Tagalog? Huwag ninyong, ang lalim nun huwag ninyong pighatiin. Yan. Huwag ninyong pighatiin o huwag ninyong bastusin. Yan, medyo mas mas naiintindihan natin. Ang banal na Espiritu. Paano ba nangyayari yun? At ano yung role ng Holy Spirit sa ating paglago? Ano yung role ng Holy Spirit sa connection natin sa Diyos? Are you excited? Excited ba kayo? Ngayon lang ba ninyo alam yan na napakahalaga pa ng banal na Espiritu? Minsan kasi nakafocus lang tayo kay Jesus eh. Tama ba? Pero alam niyo po, ang Holy Spirit, napakahalaga ng role niya in our relationship with the Lord. Amen po ba? Yan ang aalamin natin ngayon. Ang text natin ay matatagpuan sa Ephesians chapter 4. At tatalon tayo sa mga kwento sa Bible in connection with the topic. Ephesians chapter 4, verse 30 to 32. Ganito ang sabi niya, and do not grieve the Holy Spirit of whom? Of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Anong ibig sabihin ng redemption? Pwedeng may paliwanag ba ng anong ibig sabihin ng redemption, brother Brother Andrew? Tinubos tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Sino pa? Si brother asan na si Rino? Sigaw. Same. Pagtutubos, itinubos na rin. Wala ba kayo na tinubos tayo sa ating mga kasalanan? Okay? At paano anong koneksyon ng banal na Espiritu dito? Di ba? May connection. Okay, mamaya pupuntahan natin yan. Okay, ang sabi dito, get rid. Anong connection? Mamaya, ano ba yung connection? Babasahin natin sa verse 31. You are sealed for the day of redemption. Ngayon, yung verse 31, meron siyang sinabi dito. Sabi niya, get rid of bitterness, rage, anger, brawling, slander. Sige, basahin natin. Along with every of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other. Meron bang hindi mapagpatawad dito? Hindi ko alam. No, okay, binabanggit dito. Sabi diyan, forgiving each other, just as in Christ, God forgave us. Pinatawad tayo ng Panginoon. In connection with the redemption, when God redeemed us, pumasok doon ang pagpapatawad ng Diyos. Amen po ba? Yung pagpapatawad ng Diyos na yan, hindi 1/4, hindi 1/2, hindi 3/4, hindi one whole. Yan ay totally lahat. Amen po ba? Lahat pinatawad. Kaya wag mong sasabihin na pupunta ako sa church para magbawas ng kasalanan. Amen po ba? Sayang kasi ang promise ni Lord, when He redeemed us, He totally forgave us.
At ang napakaganda doon, kinalimutan niya na lahat. Hindi kagaya mo, kagaya ko, na kapag nagpatawad tayo, pag nakagawa na naman siya ng kasalanan, binabalikan natin. Ikaw nga eh. Kala ko pa pinatawad mo na ako. Kala mo lang yun. Amen po ba? Si Lord hindi ganon. Nakita niyo po yung part ng Holy Spirit sa buhay natin. He is the one na kung saan luminis sa atin. Amen po ba? Galaw, kilos ng banal na Espiritu. Alam niyo po, napaka-sensitive ng pinag-uusapan natin. Kasi pag hindi natin ito naiintindihan, hindi mo rin maiintindihan at hindi mo mararanasan yung mensahe ng banal na Espiritu sa mensahe ng Diyos sa umagang ito. So you have to be very sensitive with the work and with the message of the Lord. Amen po ba? Ngayon, tatalon tayo, may mga kwento. Titignan natin. Bago tayo pumunta doon, pag-usapan natin, very short lang, kasi kapag sinabi nating Holy Spirit, may mga kasama pa yan. Remember that we have only one true God. Sabihin nga natin, one true God. Sabi mo sa tabi mo, meron tayong nag-iisang Diyos. Okay? Kapag may sasabi sa inyo, meron tayong apat na Diyos, huwag kayong maniniwala. Okay? Napakahalaga nito. Kung hindi, magiging kulto kayo. Oh, amen po ba? Kung hindi, malalayo tayo sa katotohanan. Meron lang tayo nag-iisang Diyos na merong tatlong persona. Kapag sinabi nating person, merong emotion. Tama ba? May pakiramdam. We have God the Father, may pakiramdam. Though He is Spirit. Okay? The Holy Spirit, may pakiramdam. Kahit na siya ay Espiritu. God the Son, tama po ba? May pakiramdam. Totoo may pakiramdam kasi nagkatawang tao siya. God the Father is Spirit, the Holy Spirit is Spirit. But God the Son, anong sabi sa Bible? Diyos na nagkatawang tao. Salita na nagkatawang tao. Amen po ba? Namuhay kasama ng mga tao. Kumain, kung ano yung kinakain mo, ganun din yung kinain niya. Umiinom ka, uminom din siya. Nasaktan siya, nasaktan ka, nasaktan din siya. Amen po ba? May pakiramdam. So meron tayo nag-iisang Diyos, tatlong persona. Malinaw po yan. Amen po ba? Malinaw ba? Paano ba yon? Okay. Tignan natin dito. Meron akong linagay dito. Ewan ko kung nandyan. Yan. Pero meron silang mga pagkakaiba. Meron mga gusto ko lang ipasok ito para alam nyo, God is preparing us. No? Binahanda tayo ng Panginoon na mas lumalim pa. Hindi pwedeng puro gatas lang. Kailangan natin kumain ng karne. Tama po ba? Okay, may mga katuruan po kasi na ang banal na Espiritu ay ang Panginoong Hesus din. May mga katuruan na ang Diyos Ama ay ang Panginoong Hesus din. Mali po yun. Okay, mali yun. Sabihin nyo sa katabi mo, mali yun. Okay, mali yun. Sapagkat meron tayo nag-iisang Diyos, meron tatlong persona, yan ay ang God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero iba-iba sila. May kanya-kanya silang trabaho. Amen po ba? May kanya-kanya silang gawain. May kanya-kanya silang purpose sa ating pong mga buhay. Kaya hindi pwedeng yung Diyos Ama ay maging Diyos Anak. Kasi kung pwede yun, hindi na ibinigay si Jesus Christ. Siya nang pupunta dito. Tama po ba? Pero hindi pwede. So ibig sabihin, iba yung trabaho ng Ama sa Anak. Iba yung trabaho ng Banal na Espiritu sa Anak. So ibig sabihin, sa madaling salita, hindi po sila pare-parehas, magkakaiba sila. Pero they are one as God. Maliwanag po ba? Maliwanag. So hindi pwedeng maging spirito ang anak. Hindi sila parehas. Narinig ko lang na sumakit yung tenga ko doon nung narinig ko na ang banal na espiritu daw ay parehas lang kay Jesus. Sabi ko, sa anong katuruan yan? Amen po ba? Hindi ganoon. Pinanas ko lang, hindi po yun yung topic natin. Para magkaroon kayo ng idea patungkol sa banal na espiritu, patungkol kay Jesus, patungkol sa napakadami nating pwedeng matutunan diyan. Ano yung
Ano yung part ng Holy Spirit in our salvation? Ang gandang pag-usapan yan. Ano yung part ng Holy Spirit during the creation? Tama ba? Anong part ng Holy Spirit sa pagbabago ng buhay ng isang tao? Napakarami nating pwedeng mapag-usapan dyan. Pero alam niyo po ba na mapag-uusapan natin yan during our consolidation? Ito yung part na kung saan hahatiin natin ang ating mga grupo, which is meron na po tayo, pero magkakaroon tayo ng panibagong sistema, mas magiging malinaw. By next year, aaralin natin ng mas malalim kung sino ang banal na Espiritu, kung sino ang God the Father, at kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Are you excited for that? Amen. Palapakan natin si Lord. So sa pamamagitan nito, no, mga kapatid, the Holy Spirit is not just a force. Maraming nagsasabi na ang banal na Espiritu ay isang kapangyarihan lang. Okay? Pero naniniwala tayo na he is not just a power of God, he is a person na kung saan pwede ring masaktan. Pwedeng lumayo, pwedeng umalis. Amen po ba? Amen. Ang ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay ibinigay sa atin ng Panginoon at nabuhay sa atin, nasa sa atin para tayo ay palakasin, i-empowers us, para i-guide tayo at selyuhan. Okay, selyuhan para pagdating sa mga huling araw, pagdating sa time na tayo po ay imimit na ng ating Panginoong Hesus, meron tayo. Alam niyo po ba, hindi pwedeng pag wala ka nun, wala tayo ng banal na Espiritu, ibig sabihin hindi natin tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Kalakip ng ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay kalakip din nun ang banal na Espiritu. Naniniwala ba kayo doon? Wala, hindi ata kayo naniniwala. Delikado yan. Amen po ba? Hindi tayo it's very difficult to communicate with God without the Holy Spirit because the Holy Spirit is the one who is praying for us. The Holy Spirit is the one who is connecting. Kinoconnect niya tayo sa ating dakilang Diyos na nasa langit. Amen po ba? Amen. Kaya nga in this passage, Paul is reminds us not to grieve the Holy Spirit. Anong ibig sabihin nun ng grieve? Nasabi natin kanina, no? Huwag nating palulungkutin, no? Huwag nating i-receipt, huwag nating i-insult. Okay? Don't insult the Holy Spirit. Paano kaya 'yon? Mamaya makikita natin 'yan. Yung presensya niya, I would like to say the Holy Spirit is in us. At kapag ininsulto natin, no? Pinahiyaan natin, pwede siyang umalis. Magkasala ka na sa Panginoong Hesus, huwag lang sa banal na Espiritu, sabi nga nila. And I do believe in that. Amen po ba? Pag ang Holy Spirit ang tinalo natin, sabi nga nila, yari tayo. Amen. Amen. In Acts chapter 5, tignan muna natin ito. Ito yung kwento ni Ananias at saka ni Sapphira. Itong kwentong ito ay isang warning para sa atin. Okay? At isang pagtawag na tayo dapat ay isang reminder na tayo ay sinelyuhan, we are filled, we are led, and we should honor the Holy Spirit in our life, sa ating mga buhay. And the Spirit is saying, sinasabi niya sa atin ngayon, okay, na dahil may banal na Espiritu sa ating mga buhay, He can expose the lies, yung mga kasalanan na itinatago natin, and He will encourage us to walk in the truth. Amen po ba? And He will expose the sin. At ini-encourage niya tayo, and He will going to encourage us to help us to walk in holiness. Naniniwala ba kayo doon? Ang banal na Espiritu na yan, siya yung nagkukonvict sa atin. Kaya wala tayong may tatago. Amen po ba? Marami pong nagsisimba, pero maraming mga katatakutan sa buhay. Ibig sabihin, maraming mga kasalanan ang nakatago o ginagawa nila pag wala na sila dito sa simbahan. Salamat sa church na ito kasi nare-remind po tayo. Amen po ba? Nare-remind tayo. And I would like to say
Ulitin ko po, the Holy Spirit will going to expose us. Wala tayong may tatago. Nakuha niyo po? Amen? Etong kwento ni Ananias at saka ni Sapphira ay isang reminder sa ating lahat that when we treat the presence of the Holy Spirit lightly through hypocrisy, deception, or alam niyo po ba na kahit disobedience, we can quench His work and grieve His heart. Ulitin ko, hypocrisy, deception, disobedience. Ang lawak kasi ng mga na ito eh. Di ba? Napakalawak na ito. Kapag meron tayo niyan, pwede pong umalis. Sana wag naman. Pwede nating masaktan ang banal na espiritu na nasa atin pong mga buhay. Amen. Amen po ba? Ngayon, tinatawag tayo, sinasabihan tayo ng Panginoon through this message. Napakahalaga to be filled with the Holy Spirit and not by false na kaalaman lang natin. Let us be led by the Holy Spirit, not just by our knowledge, na kung saan napakarami po mga Kristiyano ganyan, nabubuhay sila sa pamamagitan ng sistema lang, but they don't allow the Holy Spirit to intervene. Kaya walang multiplication in spirit. Tama po ba? Walang paglago. Kapag dumating ang pagsubok, madarilin silang bumagsak. Nakuha niyo po? Ang spirit-filled person, matasabi nating puspos ng banal na espiritu, pag dumating ang pagsubok, hindi yan basta-basta matutumba. Amen po ba? Pag dumating ang temptation, hindi yan basta-basta kakagat. Tama po ba? Pag dumating ang mga bagay na opportunities, ang ganda kasi, di ba? Opportunity. Amen ba? Hindi yan basta-basta kumakagat. Ang ginagawa niyan, pinagpe-pray niya muna, Lord, sa'yo ba tong opportunity na to? Kasi hindi lahat ng opportunity galing sa Diyos. May mga opportunity na maglalayo sa iyo sa relasyon mo sa Diyos. Amen po ba? So makikita mo sa buhay ng isang tao, Lord, napakaganda ng offer. Pero, Lord, galing ba sa iyo ito? Ganun mag-response yung mga taong babad sa panalangin. Ganun mag-response yung mga taong puspos ng banal na espiritu. Amen po ba? Tignan mo yung katabi mo, nakikita ko, ganun ka. I-declare mo. I-declare mo, ganun ka. Amen po ba? Now, merong 3 puntos at mabilis lang po ito na gusto kong ibahagi. Ito yung tanong. Sasagutin natin ito. Merong 3 puntos. Paano ba natin how to avoid grieving the Holy Spirit? Are you excited? Magiging specific tayo. Okay? And based doon sa verse natin for today. Okay, sabi dito, the first one, guard your words and attitude. Okay, specific ba? Okay, sabihin natin, I will guard my mouth, I will guard my words, I will guard my attitude. Now, self-check tayo. Even me, alam niyo po yung ginagawa ko ito, Lord, salamat po para sa akin ito. Lord, salamat dahil from now on, mas lalo akong magiging maingat sa mga salita ko. Tama po ba? Amen. Kasi ang salita, hindi na pwedeng mabawi yan. Tama po ba? Hindi na pwedeng bawiin yan. Once na sinabi mo, yun na yun. Nasabi mo na, hindi na pwedeng bumalik sa bibig mo. Tama po ba? Now, napakahalaga ng bibig natin. Alam niyo po ba na ang bibig natin ay ginawa para maging pagpapala sa iba? Ang bibig natin ay ginawa para maging buhay sa iba. Amen po ba? Ang bibig natin ay ginawa para mapapurihan ang pangalan ng Diyos. Pero minsan, most of the times, ang bibig natin yung nagiging kamatayan ng ibang tao. Ang bibig natin yung nagiging dahilan para mapalayo sila sa asing Panginoon. Tama ba? Yung bibig natin yung nagiging dahilan para mas lalo silang malito. Ang bibig natin yung nagiging dahilan para mas mapalayo sila sa Panginoon. Napakahalaga na ito, mga kapatid. You should know the purpose why the Lord gave you your tongue, your mouth. Amen po ba? And the purpose is this. The Lord gave you that mouth, that tongue,
to proclaim Jesus. That Jesus is Lord. Amen po ba, mga kapatid? That Jesus is alive. Na dapat ang lumabas dyan ay puro magagandang bagay. Pwede tayo mag-rebuke in a nice way with love. Nakagaya nga po ng sinabi ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Huwag nating gamitin para husgahan. Huwag nating gamitin para i-down ang isang tao. Sabi ko, Lord, parang, Lord, nung ginagawa ko ito, patawarin niyo po ako, Panginoon. Pero alam niyo po, pag mayroon tayong ganong pakiramdam na nagigil tayo, salamat sa Panginoon. Kasi kumikilos yung banal na Espiritu. Hindi tayo kalyo. Na wala lang, wala kang pakiramdam, naririnig mo yun. Okay lang, Pastor. Hindi, delikado yun. Amen po ba? Pero kapag naririnig mo yung mensaheng ito, that this message about that ang sinasabi yung bibig mo, yung tang mo ay isang instrumento ng Diyos para maibahagi niya kanyang mga salita, and you have to do it rightly. Nagigilty ka, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sige po, palapakan natin si Lord. Ang sabi diyan, guard your words and attitude. Kapag ganun yung ginawa natin, maiiwasan natin na i-grieve yung banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Ephesians chapter, balikan natin yung text natin. Merong word doon, ang sabi doon, do not, verse 29, sabi doon, do not let anyone wholesome talk come out of your mouths. Tumpak ba? Okay? Ang sabi doon, huwag niyong hayaan na ang lumabas sa inyong mga bibig ay yung mga salita na kung saan hindi nakakapagbigay ng kapurihan. In fact, nasasaktan ng banal na Espiritu kapag sinasabi natin yung mga bagay na ito. Kahit sa mga biruan. Tama po ba? Kasi kinukulture natin ngayon yung church. May mga biruan na medyo talagang hindi nakaka-glory, nakakapagbigay ng glory sa pangalan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magbibiro ng gano'n, yari ka sa Holy Spirit. Amen po ba? Maging sensitive tayo sa part na yan. Yung mga biruan, yung mga green jokes, ano pa ba? Napakaraming mga salita na minsan nakakapag-downgrade, nakakapag-discourage sa ating mga kabatiran. So ayaw ng banal na Espiritu yan. Amen po ba? Amen. Ang sabi doon sa verse 31, get rid of bitterness. Sino dito ang mga mapapait? O may mga mapapait na karanasan? 'Di ba? Mga mahilig inggitero, inggitera. May mga gustong-gusto magtanim ng sama ng loob. 'Di ba? Napagsabihan lang, may pag-ibig naman yung sinabi pero nagtanim ng sama. Kaya hindi lumalago eh. Tama po ba? Sinabihan ka ng leader mo, ng pastor mo, yung attitude mo, hindi okay yan. Kasi walang submission, you're not submitting to your leaders. Di ba? Tatay mo yan, spiritual father mo yan, kailangan. Pag hindi naman, hindi ka naman sinasabihan na gumawa ng pangit, dapat sumunod tayo sa kanya. Amen po ba? Pero minsan, yabang-yabang naman ng pastor namin. Di ba? Hindi tayo lalago pag ganon. Bitter. Amen po ba? Walang bitter dito sa church. Tama po ba? Better, marami. Getting better at saka better. Amen po ba? Malapakan natin si Lord. Tatandaan natin, our words can either bring life or destruction. I realize in how many years of serving, sabi ko, Lord, kung noon mo pa ako nirebuke, sana maraming mga tao ang nadala ko sa iyo. Tama po ba? Pero there's a time for everything eh. Perfect ang sistema ng Diyos ng pagtuturo niya sa buhay natin. Perpekto yan. Hindi pwedeng magkulang ang Panginoon. Amen po ba? Yung mga kwentong yon ay magagamit. Kagaya ngayon, yung kinikwento ko sa iyo, sa inyong lahat ngayon. Mga kwento na kung saan pwedeng mag-remind sa atin na sa ating paglilingkod, sa ating paggawa, sa ating mga personal na buhay, ay pwedeng
hindi na natin, or malaking chance na mabago na ito, hindi na natin gawin ito sa buhay ng mga taong ibinigay sa atin ng Diyos. Amen po ba? Yung gossip, yung bitterness, yung angry, yung mga salita na kung saan ay very poisonous, no? At nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. Hindi lang sila yung nasasaktan, maging ang banal na espiritu na nakatira sa ating mga buhay. Amen po ba? So tatandaan natin, from now on, babantayan na natin yung sarili natin. Babantayan na natin yung bibig natin. Na dapat ang lumabas lang dyan ay yung mga salita na kung saan makakapag-uplift, makakapag-encourage. Amen po ba? Makakapagbigay ng glory sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. I would like to say the Spirit rejoices when our mouths are filled with edifying words. Filled with edifying words that strengthen the body of Christ. Amen po ba? Tatandaan natin yan. Yung sa bawat salita natin, ang dapat i-goal natin is that ma-bless yung ibang tao at the same time, mag-glorify ang pangalan ng ating Panginoong Diyos na nasa langit. Kung ano ang lumalabas sa bibig natin, ay yun ang laman ng ating mga puso. I-check natin ang ating mga puso. Ano ba yung laman yan? Sino ba ang nakatira dyan? Amen po ba? Sino ba ang nakatira sa ating mga puso? Meron kasing upuan dyan. Sino yung nakaupo? Or mali yung pwesto ng upuan? Diba? Baka nandito lang sa side yung upuan. At yung sentro ay ikaw pa rin yung nakaupo. Hindi ang ating Panginoong Jesus. Kaya minsan napipili. Lord, dito ka muna sa side na to ha. Hindi ko kasi kayang tiisin eh. Amen po ba? Kaya pagbibigyan ko sila. Minsan lang naman po. Ngayon, pag nagkamali, iyak-iyak, Lord, di ko na kaya. Sige na, alis na ako dito sa upan. Umupo ko sa gitna. Amen po ba? Ngayon, okay na naman, hinil ni Lord, inayos ng Panginoon, Lord, okay na ako, baka pwede namang doon ka muna sa gitna. Ay, sa gilid. Ako na muna dyan. Kasi parang gusto kong pagbigyan ulit itong taong ito. Ngayon, na-broken na naman. Amen po ba? Broken. Alam niyo po pag ganon, hindi tayo makakausad. Ang dami nakaambang pagpapala na nakahanda para sa atin. Pero hindi ito maibigay-bigay ng Panginoon kasi dalawang beses tayong hahakbang paatras. Isang beses lang tayong hahakbang paabante. So, walang pag-move forward. Amen po ba? Gusto tayong ayusin ng Panginoon? Gusto niya tayong pagpalain? Gusto ng Panginoon na maranasan natin ang totoong buhay dito sa mundo. Habang nandito sa mundong ito, gusto niyang maranasan yung perfect, no? Pag sinabing perfecto, yung bang tipong kahit na napakagulo ng mundo pero may peace of mind ka pa rin. Gustong maranasan ni Lord yon. Gusto niyang maranasan mo yon. Pero hindi mangyayari yon kapag hindi siya yung nakaupo, hindi siya yung nakasentro sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Palpakan natin si Lord. Alam niyo po, napakaganda ng message. Nakakita na ba kayo ng isang umaagos na tubig? At di ba dalawang bagay yan, ang pag-agos niyan, pwedeng yung lumalabas diyan ay madumi, pwedeng malinis. Kapag madumi, ang lumalabas sa isang tubig at dumadaloy ito, no? Napakaraming pwedeng maapektuhan. Imagine kung yung tubo na yon ay yung bibig mo. Tama ba? Kunyari lang naman. Di ba? Araw-araw, merong lumalabas na maduming tubig. Araw-araw. Everyday, wala tayong ibang sinabi kundi mga negative. Pag nakita mo si ganito, ano naman, ang pangit kasama to, puro negative. Ayaw ko. Amen po ba? Araw-araw, ganun yung nakikita mo. Araw-araw yung ganun yung sinasabi mo. Alam niyo po, buti sana kung ikaw lang ang naapektuhan. Amen po ba? Pero pag yung tubig na yan, dumaloy, patungo doon sa kaduluduluhan. Residential area, di ba? Nakita niyo po, anong pwede mangyari? Pati sila apektado.
dito sa church, ganun din ang pwedeng mangyari. Isa lang sa atin dito ang nagpakita, okay? Nagpakita ng walang pagmamahal, nagpakita ng walang paggalang, nagpakita ng walang lahat po tayo damay. Kasi nga iisang katawan lang tayo. Amen po ba? Iisang katawan lang. Sabi mo ka sa tabi mo, iisang katawan lang tayo. Kaya napakahalaga ng bibig mo, napakahalaga ng ginagawa mo. Pag nakikita nila yung kasipagan mo, alam niyo po, I am so blessed with the life. Lahat naman tayo nabibless ako dito sa buhay ng bawat. Ang laki ng pagbabago. Alam niyo po, nabibless ako sa buhay ng mga kapatid natin na kahit na sobrang pagod nila, they still come. Alalayo ng mga pinanggagalingan ng mga kapatid natin dito. Yung mga iba dito pumupunta pa ng linggo. Ng Saturday, para lang Friday, para lang may pakita nila sa Panginoon, not to the pastor. Ramdam ko naman yan kapag alam mo, kapag talagang mahal nila si Lord, kahit sa mga sobrang hirap yung katawan nila, they will sacrifice for the Lord. Amen po ba? Hindi ko naman kayo binibigyan ng pamasahe para pumunta sa church. Wala akong ibibigay sa inyo. Wala naman akong trabaho na diretso. Di ba po ba? Tambay na tayo ng mga halos mag-isang buwan. Pero may peace of mind. Amen po ba? Kumakain kami. Minsan pa nga, namamasyal pa kami. Di ba? Pumunta pa kami ng mall. Punta lang, walang bili. Amen po ba? Kumakain kami. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. And this is what I'm telling you right now. No? The manifestation of the work of the Holy Spirit in us. Nakita niyo po yung tubong yan. Hopefully, hindi tayo maging kagaya niyan. Yung bibig natin. Kasi lahat ng mga negativities na lumalabas sa bibig natin ay maaamoy ng mga taong nasa paligid natin. Hindi ka magiging pagpapala sa kanila. Amen po ba? Amen po ba? So, i-rebuke natin yung ganyang spirito. Because ang point natin dito is we want to be a blessing. God created us for us to be a blessing for others. Tama po ba? Kaya nga pag nag-pray tayo, matatagal ng Kristiyano, ang prayer natin ay hindi na para sa sarili natin. Ang prayer natin, if you want to grow, mag-pray ka, hindi na para sa sarili mo, kundi para sa iba. Tama po ba? Kasi nga, ang isa sa mga manifestation ng batang Kristiyano, ang prayer niyan ay puro lang para sa sarili niya. Tama po ba? Pero sa atin, ang tatagal ng mga Kristiyano, ang prayer natin, not for ourselves anymore. Kasi alam na ng Panginoon yung pangangailangan natin. Tama po ba? Ang prayer natin para sa iba. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi ko sinasabi huwag kayong mag-pray para sa sarili ninyo. Ang point ko po is that yung puso natin, we have that hunger for others to be blessed through our life, through our prayers, through our words. Amen po ba? Pag ganun yung bibig natin, tignan niyo po ito. Ang pangit. Next slide. Napakaganda. Tama po ba? Malinaw, malinis, may kapayapaan. Pwede kang maligo nang walang pag-aalinlangan. Amen po ba? Kapag pumupunta kami ng probinsya, gustong-gusto ko pong nakikita yung bukal ng tubig na galing doon sa tubo. Kaya lang maingay kasi nga may makina. Bug. Pero pag makikita mo yung linaw ng tubig na dumadaan mula sa tubo papunta sa palayan, tuwang-tuwa yung mga palay. Damay kami ng mga nanunood. Kaya minsan naliligo na rin kami doon. Amen po ba? Pag maayos yung buhay natin, dadalo yan sa mga taong nasa paligid natin. Tama po ba? Pag maayos ang relationship mo sa Panginoon, dadalo yan sa pamilya mo. Kaya ngayong prayer kanina ni Brother Jojo, Lord, our prayer for our family, for our children, for our parents, hindi na sa Kanya. Amen po ba? Amen. Hindi na para sa atin. Para sa ibang tao. Amen po ba? Ganun ang mga matured people. Mga matured na mga mananampalataya. Amen po ba? Salamat sa Panginoon kasi walang ganun dito. Amen po ba? Lahat tayo inaayos ng Panginoon. Amen. The Spirit of God that is in us. Pag may mga ganong klaseng spirit po tayo, ulitin ko, I would like to say this, the Spirit we're going to expose that.
I-expose ng Panginoon yan. Hindi natin maiiwasan yan. Mararamdaman mo yan. Ngayon pa lang kung meron ka, na mararamdaman mo yan for sure. Amen po. Hindi man nyo sabihin sa akin yan, mararamdaman nyo yan na kapag meron. Magsimula ka magpasalamat sa Panginoon. Because this is the perfect time. Nangungusap sa iyo ang Lord. The Holy Spirit that is in you, ini-expose na niya. Kasi merong bago si Lord para sa iyo. Are you excited for that? May bago ang Panginoon para sa atin. In Acts chapter 5 verse 3 to 4, makikita nyo po doon na tinanong ni Peter si Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Nalala nyo po yung kwentong ito? Sabi niya, bakit? Bakit ka nagsinungaling? Marami po sa atin mga sinungaling. Sorry po pero ako naging sinungaling din ako. Minsan, may mga pagkakataon na nakakapagsinungaling. Pero hindi ko sinasapamuhay. Minsan hindi ko lang alam na pagsisinungaling pala yon. Iba yung talagang ginagawa mo na, nagsisinungaling ka, nakasanayan mo na sa mga bagay na kung saan nakapagsinungaling ka ng hindi mo sinasadya. Pag hindi mo sinasadya, i-remind ka ng banal na espiritu. And that point, kailangan mong humingi ng tawad. Amen po ba? Amen. The Spirit is the Spirit of truth. Lahat ng mga kasinungalingan sa buhay, sa puso natin, sa isip natin, i-expose yan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po ba? When we walk in deception, malalaman yan ng Diyos. Alam ng Panginoon yan kung nanloloko tayo. Alam ng Panginoon yan kung nagbabalat kayo tayo. Amen po ba? Yung compromise, nabubuhay tayo sa compromise. Okay? Yung pagsunod natin, half-hearted tayo sa ating mga devotion, sa ating paglilingkod sa church, hindi natin ginagawa. Ayun po ba na kapag hindi mo ginawa yung the best mo for the Lord, nagkakasala ka? Grabe yun. Amen po ba? Kasi He deserved perfect. He deserved, hindi man perfecto na, alam nyo, nobody is perfect naman. Mali yung word ko. He deserved the best from us. Kaya nga dito, mga worship team, ang prayer ko, hindi lang kayo nagpe-play dito, no? Kapag kahit na mayroong backtalk doon na may nagsasalita sa inyo, while you're praying, dapat binibigay yung the best ninyo, nagpe-pray kayo, nag-worship kayo in spirit. Amen po ba? Yung ba nakikipag-ugnayan yung spirito nyo sa Diyos? Amen po ba, mga kapatid? Nagda-drive tayo papunta sa church, nakikipag-ugnayan yung spirito nyo sa Diyos. Ginagawa ninyo sa media, nakikipag-ugnayan yung spirito nyo sa Diyos. Amen po ba? Amen. Si Ananias, si Sapphira, no? Itong dalawang ito, they are not condemned for giving their less. Hindi naman sila kinundina dahil nagbigay sila ng kakaunti. Hindi naman ganun si Lord. Hindi naman niya kailangan yung material na bagay na meron tayo. Ano po, tatandaan niyo yan. Ano man yung ibigay natin sa Panginoon, maliit man yan o malaki, ang tinitignan ng Panginoon yung puso. Amen po ba? Yung puso. Yung puso, papaano ka magbigay? Meron bang pananampalataya na kapag ibinigay mo yung offering mo sa Panginoon, nananampalataya ka? Or nanghihinayang ka? Amen po ba? Na bakit ako magbibigay? Ako nga nangangailangan. Amen po ba? Bakit ako pupunta doon? Kailangan magpahinga ako. Ilang linggo akong pagod. Amen po ba, mga kapatid? Ang tinitignan ni Lord yung puso natin. It's not about the outcome of our material things na binibigay natin sa Panginoon. It's about the outcome of our heart. Yung puso natin. Amen po ba, mga kapatid? Tignan mo yung katabi mo, ganun ka ba? Magbago ka na. Medyo masakit, tama po ba? Medyo masakit. Ako nga, nasaktan din. Kaya salamat sa Panginoon kasi nire-rebuke na tayo, inaayos niya tayo for a better thing. Inaayos niya po tayo. Tatandaan po natin, hindi natin maluloko ang Panginoon. Nasabi dyan, hypocrisy breaks God's heart. Pag tayo po nagbabalat kayo sa Panginoon, nalulungkot ang Diyos. Nalulungkot ang banal na espiritu sa ating pong mga buhay. Amen po ba? So what is the application?
in this point, I want to say God is not impressed with our appearance. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina. He looks at the heart of each and every one of us. And to be filled with the Spirit, ang ibig sabihin po neto, ulitin ko, is to live purely, authentically. Ang ibig sabihin nun, talagang totoo ka. Okay? With integrity before God and before other people. Amen po ba? Check natin. Mag-check natin ngayon yung sarili natin. Authentic ba yung relationship natin? Authentic ba yung paglilingkod natin? Authentic ba yung prayer natin? Authentic ba yung kalalagayan natin ngayon sa harapan ng Diyos? Or may mga pagbabalat kayo? Amen po ba? Grabe yung Holy Spirit, talagang ine-expose niya. Ine-expose niya yung kalalagayan ng ating mga puso. Amen po ba? I would like to say, will the situation of my life, no? Tignan natin yung sarili ko ba ngayon, yung kalalagayan ko. Talaga bang totoo ako sa aking paglilingkod, sa aking relasyon sa Panginoon? Or nagiging, anong tawag nila doon, dekorasyon lang ang pagiging Kristiyano ko? Amen po ba? Amen? Sige po, palapakan natin si Lord. Dako tayo sa second one. The second one, ang sabi dyan, walk in holiness and purity. Magkakaibigan lang yung mga yan. Sabi natin, walk in holiness and purity. Alam niyo po, in our point number 1, kapag hindi natin gwinardyahan, hindi natin inayos yung character natin, yung pananalita natin, mahirap na rin tayong lumakad sa katwiran ng Diyos sa ating pag sinabi nating holiness, it's not about something na nakatayo lang tayong ganyan, wala tayong gagawin. Amen po ba? Ang holiness, pag sinabi nating holiness, it's something, lumalakad tayo sa katwiran ng Diyos. Tama po ba? Nabubuhay tayo sa standard ng Diyos. Sabihin nga natin, holiness. Walang perfecto. You cannot perfect things in this world. Pero sabi ng Panginoon, you can be holy. In fact, pag hindi tayo naging banal sa paningin ng Diyos, hindi tayo lumakad sa katwiran ng Diyos, hindi natin makikita ang langit. Yan ang sinasabi ng Bible. Without holiness, you cannot reach God. You cannot go to heaven. Amen po ba? Though naniniwala tayo na si Jesus Christ, ang ating Savior, through Him, sa pamamagitan niya, makakapunta tayo sa langit kung tayo po ay tatanggap sa Kanya. Pero ang manifestation niyan, kapag tumanggap ka sa ating Panginoong Kristo, magmamanifest yan sa inyong mga gawa. Meron ba tumanggap kay Jesus na ang buhay niya ay lasinggero pa rin? Tama po ba? Tumanggap ka, wari ka ating Panginoong Kristo, pero nabubuhay ka pa rin sa mga napakaraming mga kasalanan? I don't think so. Amen po ba? Kasi once you accepted Jesus, kasama ang banal na espiritu niyan, patatawarin ka niya, lilinisin ka niya, aayusin niya yung buhay mo. Tama po ba? Para hindi mo na magawa yung mga kasalanan na yan. Pero kapag sinasabi natin na tayo Kristiyano, tumanggap tayo sa Panginoon, pero nabubuhay pa rin tayo sa kasalanan, niloloko natin ang Diyos. Unang-una, niloloko mo yung sarili mo. Amen po ba? Hindi natin maloloko ang Panginoon. Kasi lokohin man natin siya, lokohin natin ang sarili natin, mananatiling Diyos ang Diyos. Pero sa part natin, ang laking kawalan. Naniniwala ba kayo doon? Amen po ba? Tignan mo yung katabi mo. Pag dumating yung time na yon, nandito lang ako, mag-pray tayo. Amen po ba? Amen po ba? So walk in holiness and purity. Tignan natin sa 1 Corinthians. Ano ba ibig sabihin ng Panginoon dito? In 1 Corinthians, ito alam na alam natin. Ang sabi sa chapter 6 verse 19 to 20, ready, go, basahin natin. Do you not know that your body, yung katawan natin, are the temples of the Holy Spirit? Yan, ang sabi doon, tayo ay katawan, tayo ay tahanan ng banal na Espiritu. Nandito siya sa ating mga buhay. Ang sabi doon, who is in you, whom you have received from God. You are not your own. Ang ganda ng salita niyo. Actually, sabi, itong kapag inintindi ito, hindi na lang ikaw yung
ikaw. Hindi na ikaw yung nabubuhay lang sa sarili mo. Meron pang Spirito dyan, and that is the Spirit of God in you. Naka niyo ba? Amen. O, tignan mo yung katabi mo kung nakikita mo yung banal na Espiritu sa kanyang buhay. Nagmamanifest yan sa kanyang mga gawa. Kaya nga, di ba, ang ini-aim natin, maging Christ-likeness tayo. Tama ba? I-aim natin yan. Okay, sa bahay, binabasa namin minsan, hindi pa namin memorize. Nagkakabali-baliktad. Sabi ko, patawarin niyo ako kasi mahina talaga ako sa memorization. Kaya sabi ko, bilang mo ako ng mga buto-buto. Binalan ako ng dalawang mixed nuts na premium. Maraming paraan. Tama ba? Baka sakaling maging yung memory ko, makapag-memorize ako. Mahina ako sa numbers. Di ba? Sabi ko sa sarili ko, di ba? Di ba? Pero sabi ko, bilang mo ako niyan para yung memory. Pero ang point ko dito mga kapatid is that yung sarili natin, once we open it for the Lord, siya mismong gagawa ng paraan eh. Siya ang gagawa ng paraan. Hindi natin kailangang magpaka-plastic para ipakita natin sa tao na malapit tayo sa Diyos. Makikita yan ng mga tao nasa paligid natin. Amen po ba? Yun yung nakita ko eh. Kapag malapit ka sa Diyos, lagi ka nagpe-pray, nagfa-fast, grabe. Magfo-flow yan. Hindi mo maiiwasan ng kilos ng banal na Espiritu. Pero pag nabubuhay tayo naturally, nakatingin tayo sa ibang tao, yung ginagawa nila sa atin, yung ginagawa nila, anong lalabas? Sa atin, anong lalabas? Galit, comparison, tama ba? Nakatingin ka sa kanila eh. Pero kapag nakatingin ka sa ating Panginoong Hesus, yung kilos ng banal na Espiritu, anong lalabas? Peace of mind, blessing, diba? Love, joy, peace, goodness, faithfulness, yun ang magmamanifest. Tama po ba? Yun ang magmamanifest. You're not going to condemn. Sino dito ang nakaka-memorize noon? Sige nga, isigaw nga natin. But the fruit of the Holy Spirit is what? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, eto, self-control. Hallelujah. Palakpakan natin sa Panginoon. Alam niyo, napakaganda. Araw-araw i-recite natin yan. Sabi ko nga, baka pwede tayong gumawa ng ilagay natin sa bahay, no? Yung mariremind tayo pagpasok mo sa bahay. Okay? Pag kahit na yung asawa mo, pag nakita mo doon, love, peace, joy, patience. Magnganga pa. Hindi na, amen po ba? Kasi nakita mo na yung salita ng Panginoon eh. Love, peace. Pagbukas ni Carl ng computer niya, nandun yung asawa niya. Nakita mo? Love, peace, joy, self-control. Amen po ba? Amen. Ganun ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Pag dinideclare mo siya everyday, okay, inaalala mo yung salita niya, yung salita ng Panginoon yung lumalabas sa bibig mo, may kapayapaan eh. Iba yung power eh. Amen po ba? Ang sarap sa pakiramdam na kahit huwag na natin pag-isapan yung mga yon. Amen po ba? Yung salita ni Lord na lang, sapat na. Amen po ba? Palabakan natin si Lord. The Word of God is enough. Maniwala po kayo, salita pa lang niya, sapat na. Ang sabi dito, when we choose impurity, compromise, or hidden sin, it is like defiling the temple of the Holy Spirit in us. Sabi nga natin, defile. Alam nyo, sinisira natin. Dinudumihan natin. Alam niyo po pag nalaman natin na may paparating presidente sa bahay natin, anong gagawin natin? Maglilinis. Di ba? Para may kakilala ko yan, pag may bisita, talagang linis ng bahay. Tama ba? Lilinisin, magpapabango, yung CR, lilinisin. Di ba? Hindi naman ganun yung itsura dati. Kaya minsan, sarap biruin eh. May bisita tayo kahit wala, para maging malinis yung bahay. Pero hindi mo matatago. Ganun ka talaga. Kaya kailangan, baguhin natin yung character natin, baguhin natin yung sarili natin. Amen po ba?
Now, kapag darating yung presidente, maglilinis tayo. Gusto mo ba na ang madatnan ng presidente ganito? Tignan niyo diyan ha. Pero bago diyan, meron pa isa. Sabi diyan, holiness is not perfection by the way, but a daily choice to honor God with our body, mind, and spirit. Tatandaan niyo yan. Ang pagiging holy is not about perfection. Na kailangan maayos ang lahat. Kailangan sumunod tayo dito. Hindi ganoon. Amen po ba? Amen. Anong ibig sabihin nito? It is a daily choice, araw-araw ng pagpili, pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, na gamitin natin ang ating sarili, ang tahanan ng banal na espiritu, ang ating kaisipan, ang ating espiritu para sa Diyos. Amen po ba? So wala sa ibang tao, nasa sayo yan. Sabi mo katabi mo, nasa sayo yan. Amen. Tignan niyo po ito. Ang sabi diyan, yan. Sinong kanya ng bahay? Amen po ba? Now, sa palagay ninyo, pag darating yung presidente, ganyan ang makita niya, anong mararamdaman niya? Of course, hindi mo naman nahayaan na ganyan ang itsura niyan. Tama po ba? Pag meron kang bisita. Pero alam niyo po, nagmamanifest minsan sa buhay natin kung ano yung ginagawa natin eh. Tama ba? Makinig po kayo. Ang sabi ko, nagmamanifest sa mga ginagawa natin kung ano yung talagang totoong buhay natin sa physical. Amen po ba? Kaya Lord, sabi ko, hindi ako maayos sa bahay, pero ngayon aayusin ko na. Kasi inaayos ni Lord yung buhay ko. Inaayos niya the way I speak, the way I think, the way I plan. Diba? Inaayos ni Lord. Everyday yan eh. Kapag nagpipray tayo, inaayos niya yan. Kala nyo walang nangyayari pag nagpipray kayo? Bawat pagluhod, may nangyayari. Bawat pagluhod, merong mga himalang nangyayari sa pamilya mo. The more you're praying for others, the more the Lord is fixing your life. The more you're praying for your family, the more the Lord is providing for your family. Or the more you're praying for others' need, the more the Lord is preparing for something better for you and for your family. Merong nangyayari. Kaya huwag kayong mabahala. Amen po ba? Huwag kayong mabahala because the Lord is preparing something very special for you. Ayusin lang natin yung buhay natin. Ayusin lang natin yung pakikitungo natin sa Diyos. Makikita po ninyo, magmimirakulo ang Diyos. Every day is a miracle na nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ang sabi diyan, the Spirit demands holiness. Mga kapatid, linisin natin yung tahanan ng Banal na Espiritu. Araw-araw kailangan nating humingi ng tawad. Araw-araw kailangan natin mag-pray. Imagine that, kapag mayroon kang kasalanan, natulog ka, hindi ka humingi ng tawad, patong-patong, magiging ganyan ang tahanan ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? The Lord is demanding us to be holy. Amen po ba? In Acts chapter 5, verse 5 to 10, makikita natin dyan. When Ananias and Sapphira fell dead, namatay sila because of their sin. Because of their disobedience, literally, namatay sila dahil sa kanilang character na ipinakita sa Banal na Espiritu. At nakita ito ng buong simbahan. Nakita ito ng mga tao during that time. Nakuha niyo po? Nakita nila kung papaano nangyari. Nakita nila yung pagbagsak. Nakita nila kung papaano binigyan ng Panginoon ng hustisya ang mga tao during that time. Kasi alam niyo po, kapag hindi tinama ng Panginoon yon at nakita ng mga tao, ganun din yung gagawin nila. Nakuha niyo pa? At alam niyo po, nung itinama ng Diyos yon, napakarami po ang nagsisi. Napakarami ang nagbalik loob. Alam niyo po, natakot sila. Natakot sila mga kapatid. Why? The Spirit cannot coexist with deliberate sin. He convicts, He purifies, and He calls us to holiness. Yan ang trabaho ng Banal na Espiritu. Ipinakita ng Diyos sa kanila at sila po ay na-convict. Sila po ay nagbalik loob sa Panginoon. Sila po ay humingi ng tawad.
1 Thessalonians chapter 4 verse 7 to 8. Ang sabi doon, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. God is expecting us to live a holy life. Amen po ba? Kaya kung ano yung kasalanan, iwasan natin. Ayaw ng Panginoon yan. Yung bisyo, I respect yung mga may bisyo dito. Pag dinigarilyo, pagsasyabu. Meron ba? Meron ba nagsasyabu dito? Okay? Nagsasyabu-syabu lang. Okay? Umiinom. I respect you. And I will pray that the Lord will going to change you little by little. We're not going to condemn you. Mahirap naman yun. Amen po ba? But we are here. We love you. Mahal ka namin. Mahal ka ng Panginoon. And we're here ready to help you. Pero yung i-condemn ka, hindi. Amen po ba? Kasi minsan din kami naging ganyan. Salamat sa grasya ng Panginoon, inintindi niya kami, inayos niya kami, kaya sinasabi namin ngayon na mahal ka ng Panginoon. And we're here willing to help you kung ano man yung mga pinagdaraanan mo ngayon. Sa mga bisyo na meron ka. Hindi lang naman sa inom yan. Minsan sa games, di ba? Sa cellphone. Addict tayo sa cellphone. Di ba? Yung time na natin sa sa family natin, cellphone pa rin. Ako, nare-review kami minsan. Kaya minsan, bantayan mo ako pag medyo napapadami sa cellphone, sabihan mo kami. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Yung mga bisyo natin sa pagkain. 'Di ba? Bawal na nga. Oh. Kahapon, medyo nasobrahan ko yung baka, medyo sumakit. Amen po ba? Amen. The early church, they experienced explosive growth when they experience the power of the Holy Spirit in their life. Nagkaroon po at ito yung goal natin, na magkaroon po ng growth sa ating church. Ma-experience natin ang mga miracles. Pero hindi mangyayari yan without giving deep reverence on the power, deep reverence on the Holy Spirit. Amen po ba? Nagkakaroon ng miracles kapag nire-respeto natin ang banal na Espiritu. Ina-acknowledge natin siya. Hinahayaan natin ang banal na Espiritu na mag-manifest sa ating mga buhay. Amen po ba? So what is the application? The Spirit-filled church is not just a powerful, but holy. Ibig sabihin mo sa sarili mo, hindi lang yung fini-feel ka ng banal na Espiritu. Dapat panatilihin natin yung holiness. Ano ibig sabihin nun? Lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Maging sensitive tayo sa kasalanan. Sabi mo sa tabi mo, maging sensitive ka sa kasalanan. Amen po ba? Kailangan, tanungin natin, lumapit tayo sa banal na Espiritu, araw-araw for a cleansing. Amen po ba? Araw-araw, kaya dapat humihingi tayo ng tawad. At i-allow natin ang banal na Espiritu na linisin niya tayo every day in our life. And the last one that I would like to share, ang sabi dito, obey His leading promptly. Kapag masyado papagpasaway tayo, disobedient tayo sa banal na Espiritu, magaya niyan, di ba? We're talking about the Word. Kailangan na ito, napapakinggan natin. You have to focus. Amen po ba? Sabi diyan, obey His leading promptly. Romans chapter 8 verse 14. Ang sabi diyan, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Sino dito yung anak ng Diyos? Lahat tayo. Amen po ba? So sabi diyan, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit speaks through God's Word. Tatandaan niyo po, hindi niyo mararanasan ang banal na Espiritu ora-orada. Right away, kung wala po tayong relasyon sa Kanya. At napakahalaga ng Kanyang mga salita. Because most of the times, nangungusap ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kaya nga di ba pag may prayer, meron tayong pagbabasa ng salita ng Diyos. Meron tayong nilalaunch ngayon at ang hopefully by next year, pag pray natin, meron tayong tinatawag na 60-30. 60 days prayer and fasting, Bible reading, and plus 30 days prayer and fasting and retreat. Are you excited with that? Yan. Sino excited sa ganung mga
So meron tayong 60 days prayer and fasting. Ngayon ay inuunti-unti natin. 6 days lang. Ewan ko nga kung nag-pray kayo, nag-fast kayo. Ano? Bahala si Lord. Pero ito po magpapatuloy ito kasi napakahalaga nito. Walang kapangyarihan ang ating mga salita, walang kapangyarihan ang ating mga buhay without prayer and fasting. Amen po ba? Kailangan nating mabuhay differently. May pagkakaiba sa mga taong nasa paligid natin. The Spirit speaks through God's Word, inner prompting and wise counsel. To delay obedience is a kind of dishonor to God. Kapag may sinasabi siya sa atin, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng pastor, sa pamamagitan ng mga leader natin, we need to listen carefully at kailangan i-apply natin right away. Kapag hindi natin nagawa, nagkakasala tayo sa Diyos. At alam naman natin ang kabayaran ng kasalanan. Amen po ba? May balik yan. Kung ano yung itinanim natin, meron tayong aanihin dyan. Amen po ba? When we say yes to Lord, sabi dyan, immediately, we need to align ourselves with His perfect will. Bakit His perfect will? Kasi alam niyo po, kapag tayong mga tao, hindi naman perfecto. Most of the times, nagkakamali tayo. Tama po ba? Kapag nagplano tayo para sa pamilya natin, without the guidance of the Holy Spirit, magkakamali tayo eh. Kaya like yung sinasabi, you pray muna. Kailangan natin mag-pray. Ilang beses tayo nagpipray sa isang araw? Ang prayer naman, hindi lang yung pumunta ka ng church, luhod. Hindi lang yun eh. Kahit nasaan ka, ano yung ginagawa mo, you can talk to God. You can say, di ba, may mga reminder tayo dito. During last week, di ba? 1 p.m., 10 a.m., 1 p.m., 3 p.m., 5 p.m. Nire-remind tayo. But I know you're working during that days. Tama po ba? Nagtatrabaho kayo. Pero kapag intentional tayo na gusto talaga natin kausapin ng Panginoon, kasi ang purpose, alam natin yung purpose, we want to become closer to God, inilalapit natin ang sarili natin sa Panginoon, anytime, kahit anong lugar, pwede kang manalangin. Amen po ba? You can say a prayer. Ilista mo na bang nagtatrabaho ka, eto, alauna, pagpipray ko, yung tatay ko, yung nanay ko, para hindi ka malito. Intentional talaga. Amen po ba? Binigyan ko si Sam ng yellow book. Sabi ko, kahit saan ka pumunta, dalhin mo yan. Bahala ka, no? Ilista mo dyan. Kasi ang time hindi na natin may babalik kahit sabihin natin 2:00 ng kahapon, 2:00 ngayon. Iba na yun. Iba yung revelation ni Lord noon sa ngayon. Ilista mo yan. Kahit sa mga prayer natin, para hindi natin makalimutan, ilista natin. Darating yung time, magugulat ka. Balikan mo yon, ang dami ng sinagot ni Lord sa mga prayer ko. Amen po ba? Amen. So let us become intentional in our prayers. Pag sinabi ni pastor, ng leader, magkaroon tayo ng prayer time, pray. Let us pray. Sumunod tayo. Amen po ba? Ikakabuti natin yan. I am praying, sabi ko kay isang kapatid natin kanina, I am praying for next year. I am praying for this church. No, I'm praying for this church. Hindi pwedeng tayo-tayo lang. You should know the vision. The vision of multiplication. Amen po ba? Kailangan nagmumultiply. Napakagandang nag-upgrade tayo mga kapatid. Leaders, makinig po kayo. Mga nasa ministry ng media, worship team. Maganda yan. Pero walang multiplication sa pagpiplay lang ng instrument. Amen po ba? Hindi magmumultiply ang church. Walang multiplication sa pagpiplay lang ng piano. Hindi magmumultiply. Hindi tayo dadami sa pamamagitan ng mga ginagawa natin yan. Alam niyo po kung paano magdadami ang church? Para mapunan natin, magawa natin yung vision of multiplication. Alam niyo kung paano? Lahat tayo dapat involved sa winning and discipleship. Kailangan nagwiwin ka. Meron ako nakita, isang kapatiran na nakausap ko almost one month ago. Napaka-busy ng trabaho ito. Wala siya dito. Nag-post siya doon sa sa reels niya.
Ewan ko, baka pinost niya na after ng trabaho niya, pinuntahan niya yung mga nasa company at nag-share siya. Dala-dala niya mismo Bible niya. Hindi siya nahihiya. Pwede bang mag-share ako ng gospel sa inyo? And then, sige, umpo sila sa isang gilid ng company nila. Shinare niya yung gospel. Shinare niya yung gospel. That that Jesus died on the cross. And then, the Lord loves them so much. And He has a plan for them. Magandang buhay. Gusto ng Panginoon na maligtas sila. And then, pinag-pray niya. This is the question. Kailan yung time na ginawa natin yun? Na na-share natin yung gospel sa mga katrabaho natin? Kailan? And I would like to challenge everyone. No. God is expecting us to multiply. Hindi pwedeng para sa atin lang yung salvation Amen po ba? Hindi pwedeng sa atin lang Kailangan meron tayong burden. Nabuburden tayo. Ano ibig sabihin noon? Hindi tayo mapakali na hindi tayo nagre-reach out ng kaluluwa. Hindi tayo mapakali na hindi tayo nagpipray ng ibang tao. Amen po ba? Kailangan kahit sa panalangin natin, nagre-reach out tayo. And I would like to challenge this church. If we want to grow spiritually and in numbers, kailangan po, unang-una, maging prayerful tayo. Amen po ba? Unang-una, kailangan prayerful tayo. Pag hindi tayo nagpe-pray, makikita yan sa ating mga bilang. Amen po ba? Alam niyo po ba na 11 years na ang church, and I'm so thankful sa Panginoon kasi kung iipunin lahat ng mga pumunta dito, ang dami na Pero ang sabi ko, Lord, more. Ang prayer natin ngayon, by next year, madouble yung number natin. Hindi matapos ang taon na hindi nadodoble. Kasi nga, ang pinagpe-pray natin, ang bawat isa, matututong manalangin, may puso sa prayers. Pangalawa, matutong mag-share ng gospel. Amen po ba? Matutong mag-share ng gospel. Isa pa, matututong mag-share ng gospel. Pag matuto kang mag-share ng gospel, alam mo yung proseso kung paano magbahagi ng salita ng Panginoon, mas mapangyayari yung vision ng Church of Multiplication. Amen po ba? Are you willing to be part of this vision? Are you willing to share the gospel? Are you willing to pray for those people na nangangailangan ng gospel? Hindi pwedeng tayo lang dito. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, hindi pwedeng ikaw lang yan. Kailangan mag-multiply ka. Amen po ba? Pwede ba next year, kahit isa, dalawa, makapagdala? Wag galing sa ibang church. Amen po ba? Galing dapat sa pamamagitan ng prayer mo. Mga tao na kung saan matagal nang hindi na kilala ang Panginoon, kilala man, wala talaga. Yun ang ipag-pray natin. Amen po ba? Pwede ba ganun ang ipag-pray? Ngayon, simula ngayon, magpipray tayo. Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon, by next year, magkakaroon ako ng disciple. Pwede ba? Pwede bang ipag-pray natin yan? Every day, Lord, bigyan niyo ako ng tapang na ma-share ang gospel ninyo. Kahit isa o dalawa sa isang taon, makapagdala ka, makapag-disciple ka, tuturuan ko kayo kung paano gagawin yan. Magkakaroon tayo ng mga sistema ng trainings para mapangyari ang mga bagay na yan. Amen po ba? But I need your prayers. You need to pray. We need to pray as body. Amen po ba? Tignan mo yung katabi mo. Are you excited? Excited ba kayo? Kapag wala po tayong direksyon, at kung meron mang direksyon, hindi tayo marunong sumunod sa direksyon, mawawala tayo. Amen po ba? Mawawala ka. Napakahalaga ng direksyon ng Panginoon sa ating mga buhay. Parang GPS yan. Tignan nyo yan. Parang GPS yan na binigay sa atin ng Panginoon na kailangan po nating sumunod. Minsan kasi mas magaling pa tayo sa GPS ng Diyos. Tama ba? Mas magaling tayo sa GPS. Alam mo yung GPS ng Diyos, matagal nang in-expose ni Lord yan. Pero minsan hindi tayo sumusunod. Ang ginagawa natin yung sarili nating diskarte. Kaya anong nangyayari? Hindi tayo lumalago. Tama ba?
Ayaw nating maging broken. Alam niyo po ba na kapag naging broken ka, mas gustong-gusto ni Lord John? Minsan plastic tayo, ang gusto natin, ano natin, kaya ko. Hindi. You need to allow God to transform you. Amen po ba? Amen. Kailangan sumunod tayo sa GPS ng Panginoon or else mawawala po tayo. Acts chapter 5 verse 11 to 14. After the incident na nangyari kina Ananias sa Piras, mas lalong silang sumunod, mas lalong lumago yung church dahil sumunod sila, nakita nila, mas lalong binigyan nila ng reverence ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Anong nangyari during that time? Nagkaroon ng mga signs and wonders, nagpatuloy ang mga miracles, di ba? At anong nangyari? Dumami ang sabi sa Bible, dumoble and even more. Dinagdagan ng Panginoon ang bilang ng mga tao during that time. Why? Because they obey the GPS of God in their life. Are you willing to follow Jesus? Are you willing to follow the GPS of God in your life? Do not grieve the Holy Spirit sa pamamagitan ng ating mga kasinungalingan. Huwag tayong magsinungaling. Huwag tayong gumawa ng kasalanan. Huwag tayong mag-compromise. Pag mali, mali. Amen po ba? Instead, be filled with the Spirit through prayers, obedience, and surrender. Sabi nga natin, prayers, obedience, and surrender. Ayaw nating i-culture sa family natin yung disobedient. Amen po ba? Kailangan may pagsunod. Basta naka-align sa kalooban ng Panginoon, sa salita ng Diyos, sumunod tayo. If you want to be blessed by God. Amen po ba? Amen po ba? When the Spirit is honored in our life, mga kapatid, He releases His power. And this power is for us, for you and for me, for your family, to be healed, to be saved. At ito gusto natin, to be multiply. Are you excited for multiplication? Amen po ba? Tayong lahat tayo tumayo kung excited kayo. Lord, salamat dahil ipinakita niyo po sa amin ang isang napakahalagang bagay. Ang kami po ay lumago spiritually, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, for the message. Pwede bang wag nating isipin yung katabi natin. Lapit tayo sa Panginoon. Wag nating sayangin yung pagkakataong ito. Lord, the message is for me. Ang salitang ito, Panginoon, ay sa akin. Sige po, let's be serious. Kausapin natin ang Panginoon. I don't know what's happening in your life. I don't know what's happening in your heart. Alam ko, may mga pinagdaraanan tayo sa mga mag-asawa, sa family na meron ka. Lord, may mga kapatid kami dito, Panginoon, na inaayos mo ang buhay, ang puso. I don't know Lord, salamat po, Panginoon. Iniimbitahan ka namin, Banal na Espiritu, na patuloy na kumilos. Ayusin niyo po kami, Panginoon. Ayusin niyo po kami. Ayusin niyo po kami, dakilang Diyos. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito, Panginoon, na ninyo pong inihanda para sa amin. Salamat sa mga bagay na ito, Panginoon, na kung saan nag-rebuke po sa amin pong mga karakter. Lord, forgive us. Sige po, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. I don't know kung anong mga kasalanan na nagawa mo sa mga nakaraang araw, buwan, taon. But this is a perfect time. Kapag merong sinasabi sa iyo ang Panginoon ngayon through the Holy Spirit na dapat kang humingi ng tawad, say it. Say it to the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, patawarin niyo po ako, Lord. Forgive me, Holy Spirit. Forgive me. Patawarin niyo po ako. Sige po, kausapin natin si Lord. Andito siya, nandiyan siya sa puso mo. Jesus. Oh Lord. Oh Jesus. Sige po, buksan mo yung bibig mo. Open your mouth. Walang mawawala. Shout it. Kung gusto mong sumigaw sa Panginoon, sigaw ka. Buksan mo yung bibig mo. Kausapin mo ang Panginoon. The Lord is moving. The Holy Spirit is in here. Oh, hallelujah. Lord Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, rababa shikerelaha. Lord Jesus, oh, rababa shikerelaha.
Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, Holy Spirit. Kausapin natin ang Panginoon. Lambutan natin ang ating mga puso. I-allow natin ang banal na Espiritu na kumilos sa ating mga buhay. Walang mawawala sa pagpapakumbaba. Walang mawawala kung tayo lalapit sa Kanya. Hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Panginoon, kumilos ka. Kumilos ka, dakilang Diyos. Salamat po sa mensahe mo sa araw na ito. Oh, hallelujah, hallelujah. Open your mouth, kausapin natin ang Panginoon. Lord, Jesus, 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 Jesus. Isigaw natin, Jesus, 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 Lord, Jesus, Holy Spirit. Woo, hallelujah, Jesus, 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 our Savior. Sige po, the Holy Spirit is here. He's moving, He's moving. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. He's moving, Lord. Hallelujah, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Holy Spirit, Lord, move, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord, kumilos ka. Kumilos ka in a very special way. In a very special way, Father God. Hallelujah, hallelujah. Oh, rababashikiralaha. Lord, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Robobobo shikiralaha. Oh, robobobo shikiralaha, Lord Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng klase ng mga espiritu na nandito, Panginoon, sa amin po mga boy, Lord, na hindi sa'yo consume us, Lord, yung doubt, yung fear, Panginoon, Lord, yung mga negativities, Panginoon, tanggalin niyo po, Panginoon, yung pagkukondemn, Panginoon, Lord, salamat, Panginoon, sapagkat ito yung pagkakataon, Lord, na nakikita namin yung sarili namin kung sino kami. Lord, change us, oh God, oh God. We rebuke any spirit that is not yours. Consume us, oh God, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Yes, God. Hallelujah, Jesus. Robobo shikerala. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Yes, God, thank you, Holy Spirit. Jesus, Jesus, Jesus. Salamat, banal na Espiritu. Selyuhan niyo kami, Panginoon. Malalahanan niyo pa kami, Panginoon, that we are sealed with your blood. We are sealed, Lord, with the Holy Spirit. Bantayan niyo, Panginoon, ang aming pong mga bibig. Remind us, oh God, every day. Remind us, oh God, of who we are before you. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Sige po, isigaw natin, Jesus. Lord Jesus. Jesus. Lord Jesus. Jesus. Hallelujah, Lord. Jesus. Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Woo! Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, salamat po. Napakasarap ng presensya mo, aming dakilang Diyos. Napakasarap ng presensya mo, aming Ama. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pinupuri ka namin, aming dakilang Diyos. Bless your name. Bless your name. Pwede natin palapakan ng Diyos. Palapakan natin ang banal na Espiritu. Yes, malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pong papuri, ang aming pong pasasalamat. Hallelujah. Lord Jesus, salamat po. Bless your name. Amen. 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 Let's continue to be reminded, mga kapatid. Hindi dito nagtatapos ang kilos ng Panginoon sa ating mga buhay. The Lord is going to perform, and kita po natin yan sa buhay ng ating mga kapatid, no? At makikita pa natin yan sa mga susunod na araw. Are you excited for that? Are you excited? Sabi mo sa tabi mo, are you excited?
God bless everyone.